Shoutout kay Katsakino Dukusin, Romeo Conchada, Anthony Alon at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ngayon ang balita natin, mukhang itong Barangay Hinebre wala talagang naisagot dito kay Ronde Hollis Jefferson. Nakita naman natin yung nangyari dito sa Game 1. Matindi yung scoring ni Jefferson. Actually, hindi lang siya, maski yung ibang players ng TNT. At yan ang dahilan kung ba't sila naging epektibo. Lumabang pa nga ng malaki itong tropa at sinubukang humabol ng Hinebra pero wala talaga silang nagawa dahil matindi yung performance ng TNT. Medyo nadismaya na itong si Coach Tim Cone. Sinabi nga niya nung pagkatapos ng game na parang paulit-ulit na lamang yung nangyayari tuwing kalaban nila yung TNT tropa. At ang nagiging susi sa panalo ng TNT palagi ay yung kanilang depensa. At sinabi ni Coach Tim Cone na ito'y kinakailangan nilang baguhin kung gusto nila na magkaroon ng mas magandang tsansa na sila ay manalo. Dahil sa ngayon, itong TNT Tropang Giga, alam naman natin na isa sila doon sa mga teams na kinoconsider na championship contender. Kaya nga sila nakapasok sa finals, pati na Hinebra. Maraming mga insiders na nagsasabi na mas malalim yung bench nitong Hinebra. Pero ang problema, ang TNT, napakahusay ng depensa at yan ang dahilan kung bakit napigilan nila itong Hinebra at syempre si Ronde Hollis Jefferson. Yan talaga nagiging problema ngayon na itong Barangay Hinebra at dahil dito umaasa ang marami na gagawa ng major adjustment itong si Coach Tim Cone. Dahil kapag ikaw bumagsak ng 0-2 dito sa TNT tropa ba medyo mahirap na yan. Kaya sa ngayon, itong management ng Barangay Hinebra ay gagawa daw ng mga major adjustments dito sa kanilang koponan para masiguro na sila ay sa mga susunod pang mga games ay magkakaroon ng mas magandang tsansa, partikular na dito sa Game 2. Dahil napaka-importante nito sa isang best of 7 series at yan ngayon ang tinututukang mabuti ni Coach Tim Cone. Pagdating naman dito sa mga posible na mga trades na gagawin ng Barangay Hinebra, alam natin na maraming pinaplano itong Gene Kings ngayon. Ang balak sana nga ng Hinebra humabol ng trade bago mag-umpisa yung finals, pero ngayon mukhang gagawa sila ng trade sa kalagitnaan na nitong finals. Siguro bago mag-game 3, may gagawing trade itong Barangay Hinebra para mapalakas yung kanilang koponan. Dahil alam natin na itong si Coach Tim Cone nakita na yung weakness nila at yan yung depensa. Kaya gusto nilang kumuha ng isang player na magagamit na solid defender. Hindi na siguro yung scorer ang hahanapin ng Hinebra kung hindi katulad for example ni Kay Marcarino, isang big man na of course alam natin mahaba wingspan nito na siyang magagamit ni Coach Tim Cone para mapanatili yung solid defense ng Hinebra. Dahil nakita naman natin kung paano mag-score itong si Ronde Hollis Jefferson. Hirap na hirap yung mga big men ng Hinebra na makipag-match up. Kaya nga itong si Kay Marcarino, yan ang balak nila na kunin. At kapag ito ay natuloy, sigurado na magiging mas matindi yung laban ni Coach Tim Cone kontra dito kay Coach Jot Reyes. Dahil ito si Kay Marcarino, kapag yan ay nadagdag dito sa lineup ng Barangay Hinebra, medyo mahihirapan na yung ibang mga koponan na lumaban talaga at tumapat dito sa kayang gawin ng Hinebra. At yan ngayon na pinag-aaralan at gustong gawin ng management ng Gene Kings yung matuloy ang nasabing trade. Kinakailangan kausapin ni Alfrancis Chua itong Star Horse Management at itong Terra Firma. Siyempre ang Terra Firma ngayon ay ibebenta na dito sa Star Horse. Kaya ang ibig niya sabihin kinakailangan na masiguro nila na ma-acquire muna si Carino bago lumipat dito sa Star Horse Shipping. Kaya iyan ang plano ng Hinebra. Samantala naman, itong NLEX Road Warriors ayon dun sa mga reports ay nagpaplano rin ng isang malaking trade dahil isa sila doon sa mga teams na gusto na maging mas malakas at alam natin very disappointed sila dito sa nangyari noong huling konferensya kung saan maagang na-eliminate. Alam naman natin na ito si Robert Bolick. Ang gusto niya na mag-compete dito sa finals. At yung pagkaka-eliminate nila ng maaga, naka-frustrate yan. Hindi lang kay Bolick kung hindi sa management. Kaya sa ngayon, ang ayon doon sa mga reports, ang Index Road Warriors daw ay kinakausap itong Converge Fiber Xers. Kung sakasakali na baka makuha nila itong si Gio Ambohot o kaya si Brian Santos. Naghahanap ng additional scorer itong si Coach Jong Wichiko. At yung dalawang nabanggit ang baka daw makatulong sa kanila. Dahil parang ang nakikinita
nitong si Coach Jong Wichiko, itong si Robert Bolick, hindi niya kayang mag-isa na siya lang ang i-score dito sa Road Warriors. Kaya kinakailangan na kumuha sila ng mga iba pang players na magagamit nila talaga. At parang ito nga ang may dadagdag nila, ang magandang performance ni Jeyo Ambohot at Brian Santos. Kung sino man dyan pwedeng ibigay ng Converge. Ang tanong na lamang sino kaya ititrade na kapalit ng NLEX, baka first round draft pick o kaya si Michael Miranda. Kung si Jeyo Ambohot ang makukuha ng Converge, magkakaroon sila ng isa pang sentro na pwedeng may tira sa labas. And of course, alam natin 6'7 yan. So gusto talaga yan ni Coach Jong Wichiko na big man. Samantala naman, itong si Brian Santos, stretch 4 yan. Malakas ang may itulong niyan dito kay Robert Bolick dahil kilala ito si Brian Santos dun sa kanyang 3-point shooting. Kaya asahan natin na matutuloy talaga ito. At kung sakasakali nga na matuloy ang nasabing trade, aba ang ganda nito para dito sa NLEX. Samantala naman, ang huling balita natin ay dito sa Magnolia Chicken Templados. Ayon dito sa mga reports na lumalabas, ito raw Magnolia Chicken Templados ngayon ay nakikipag-usap na dito sa Converge Fiber Excess din at pati na dito sa Meralco Balls para sa mga posibleng trade na gawin ng kanilang koponan. Merong mga reports na lumalabas na ang una daw gustong gawin ng Magnolia Chicken Templados ay i-trade itong si Paul Lee dito sa Converge kapalit ni Alex Stockton. Pero hindi pa natin natitiyak kung ito ay matutuloy kasi magdedepende yan dito sa usapan nila kung papayag ang Converge sa ganyang klaseng transaksyon. Kung sakaling hindi raw pumayag ang Converge, ang kakausapin naman ng Magnolia Chicken Templados sa ito si Meralco Balls dahil interesado daw sila kay Anjo Karam. Dito si Anjo Karam ay isa doon sa mga backup guards na matagal na dyan sa Meralco. Pero na-impress daw si Coach Chito Victolero at yan ang dahilan kung bakit ito ay gusto niyang makuha. Kung sakasakali na matuloy nga yung pagkuha dito kay Anjo Karam, magiging dependable yan na additional na backup player ni Coach Chito. Alam natin na si Coach Victolero ang gusto niyan dito sa mga guards niya ay yung meron silang mga scoring options at bagay na bagay yan para dito sa lineup ng Magnolia. Kaya sa tingin ko itong si Coach Chito Victolero, kapag nakuha niya itong si Anjo Karam, magiging maganda yan para dito sa future ng Magnolia Chicken Templados. Dahil siyempre ang gusto ng Magnolia ay magkaroon sila ng mga players na dependable sa depensa at opensa. At yan magagawa yan sigurado nitong si Anjo Karam. Samantala naman, pagdating dito sa coaching, mukhang wala pa raw balita kung mapapalitan nga ito si Coach Chito Victolero o hindi. Pero meron ng mga nag-uusap sa management at mga nagsasabi na dapat na raw talaga itong palitan. Pero meron din daw mga nagsasabi na dapat siyang manatili muna. So parang nahahati yung staff dito sa management ng Magnolia. Kaya kailangan nating subaybayan ito kung mananatili nga si Victolero o hindi. Dahil yan ang magdedetermina kung gaano katagal siya sa pwesto at kung may trades na mangyayari.